Kamakailan lamang ay ating napag-usapan na hindi nagustuhan ng China ang usapan ng Pilipinas at bansang Japan patungkol sa potensyal na pagbili ng ating bansa ng Type 03 Medium Range Air Defense System na isa sa mga pinaka-advanced na missile system ng Japan at malaki ang may tutulong nito sa pagdepensa ng ating teritoryo. Ayon sa Chinese government, makakasira umano ito sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon at naghahanap lamang umano ng gulo ang Japanese government sa planong pagbenta ng mga missile system sa ating bansa at dapat wag nang ituloy ang potensyal na pag-transfer nito sa Pilipinas. Hindi natin maintindihan ang China dahil pang air defense lamang ang naturang missile system at magiging banta lamang ito kung may papasok na kalabang aircraft o missile sa ating airspace dahil may range lamang ito ng nasa 70 kilometers. Kayang makadetect ng Type 03 ng mga stealth aircraft at kayang maka-intercept ng mga ballistic missiles, kaya malaking upgrade talaga ito sa Spider Air Defense System na nabili mula sa bansang Israel na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force. Marami pang ibang Japanese defense equipment ang usap-usapang itatransfer din sa ating bansa, ngunit mangyayari lamang ang mga ito kapag tuluyan ng tinanggal ng Japan ang export ban nito sa mga offensive weapons sa susunod na taon, at dito na talaga natin makikita ang sunod-sunod na pagdating ng Japanese-made weapons. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi lang ang Type 03 Air Defense System ng Japan ang hindi nagustuhan ng China ang pagbenta nito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa pagbenta ng South Korea ng kanilang KF-21 fighter jets para sa ating Philippine Air Force na mas lalo pang magpapalakas ng air defense ng Pilipinas. Ang ibig sabihin nito ay ang KF-21 na talaga ang napiling bibilhin para sa ating fighter jet project dahil na rin sa reaksyon na ito ng China, at umaasa tayong mapipirmahan ang kontrata sa lalong madaling panahon dahil kailangan na talaga ng totoong fighter jets ng bansa. Patuloy na hinaharas ng China ang ating mga pwersa sa West Philippine Sea gamit ang kanilang mga aircraft, lalo na ang mga fighter jets, at kapag mayroon ng mga KF-21 ang Philippine Air Force ay makakaresponde ang ating bansa sa mga insidente na ito at hindi tayo basta-basta na lamang mabubuli ng China. Kaya na rin siguro matindi din ang pagtutol ng Chinese government sa pagbenta ng South Korea ng mga advanced na fighter jets na ito dahil hindi na nila basta-basta magagawa ang kanilang gusto sa West Philippine Sea at sa iba pang parte ng teritoryo ng Pilipinas. At bilang ganti na rin at babala sa South Korea, sinasabing pinaplanong bibentahan ng China ang North Korea ng kanila ding sariling gawang mga fighter jets ang bansa, tulad na lang ng JF-17, J-10C, pati na rin ang kanilang J-20 stealth fighters, at magiging malaking banta din ito sa South Korea. Ang J-20 Mighty Dragon ang pinaka-advanced na fighter jet ng China na kung saan mayroon na silang lagpas 300 units nito, at kahit sabihin na nating hindi ito kasing advanced tulad ng F-35 stealth fighters ng Estados Unidos, magiging malaking tinik pa rin ito sa South Korea kapag ibibenta ito ng China sa North Korea. Ngunit depende pa rin kung kakayanin ba itong bilhin ng North Korea dahil mas mahal pa ang J-20 kumpara sa F-35 stealth fighters at wala pa ni isang modernong fighter jet ang naturang bansa. Inaasahan din na hindi basta-basta magpapatinag dito ang South Korea at tuloy pa rin ang pagbenta nila ng KF-21 semi-stealth fighter jet sa ating bansa na mas magpapalakas palalo sa ating Air Force. Nakaplano ding dadalhin ang KF-21 sa ating bansa upang i-demonstrate ang capability nito sa ating military officials at tudyukin pa silang mas bumili ng mas maraming units. Sa suma total, nasa 40 fighter jets ang gustong bilhin ng ating bansa upang makamit ang tinatawag nilang minimum defense posture. Maliban sa pagbenta ng fighter jet sa ating bansa, mas marami pa ang magiging tinik sa China dahil planong bumili ng karagdagang 4 na Miguel Malvar class frigates ng Philippine Navy ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program, at kapag natuloy nga talaga ito ay mas mapaparami ang magbabantay na guided missile frigates sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea
at magdadalawang isip ng China sa bawat hakbang nito. Maliban pa dito, binibentahan din ng South Korea ang Pilipinas ng kanilang dinidevelop na anti-ship ballistic missile na kung saan kinakarga din sa kanilang binibentang K239 Chunmoo rocket system, at kapag pinagsama ito sa BrahMos anti-ship missile system mula sa bansang India, ay mas lalo pang lalakas ang ating pangdepensa laban sa kanilang warships. Binibentahan din ng Hyundai Heavy Industries ang ating Philippine Coast Guard ng kanilang mga offshore patrol vessels tulad na lang ng HDP 2200 OPV at iba pang mas malalaking barko na magbabantay sa West Philippine Sea, at umaasa tayong ikukonsidera din ito ng ating Coast Guard. Malaki ang pasasalamat natin sa South Korea sa kanilang patuloy na pagsuporta sa ating modernization program, pati na rin sa bansang Japan, at umaasa tayong magpapatuloy pa ito sa gitna ng patuloy na banta na pinapakita ng China.